siya, nag-iipon pala siya ng mga ebidensya. At hinintay niya na matapos ang term ni Duterte. Kaya niya naipon yung ganyang karami. Hello mga kabopols, dito na naman tayo. Welcome sa BRP. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, hindi ko makakalimutan yung mga kababayan nating nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Yung mga magigiting nating mga OFW dyan. Yung mga magigiting nating kapulisan at kasundaluhan. Siyempre, kayo ang bagong bayani. Binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw. Okay, bago tayo mag-start sa mainit-init, umaatikabo, umuusok na balita. hindi na mapipigilan. Ito na, ex-senator Sonny Trillanes nag-file ng plunder at graft complaint kay Duterte at kay Bongo. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo noon. Na-content ko na to before sa aking mga vlogs, mga kabopols. Pwede niyong balikan to. May part 1, part 2, part 3 pa. Andun lahat. Iniisa-isa ko ang posibleng kaso na kakaharapin niya. May part 1, part 2, part 3. Yan. Ito na. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa mga kabopols. Ano kaya ang masasabi ng mga Duterte supporters? Kasi sigurado ko, mayroon nang hindi makakatulog dito. At sigurado, may tatawag na naman kay Harry Roque. Hindi na ako makatulog kasi formal lang na-file na ko ng kaso. Sasagot naman si Attorney Harry Roque. Ako rin hindi makatulog sa sinabi mo. Di ba? Tapos gagawa ng vlog si Attorney Harry Roque. Sisiwalat niya na hindi nakatulog si former President Rodrigo Duterte. Okay, without further ado, panoorin natin yung news courtesy ng Inquirer, mga kabopols. Ito ay balita sa Inquirer, panoorin natin at bigyan natin ng reaction after nito. So let's watch this. Former Senator Antonio Trillanes IV has filed graft and plunder complaints against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo before the Department of Justice on Friday, July 5. Trillanes alleges that Duterte and Go facilitated corrupt practices, specifically the awarding of more than 800 government contracts to companies owned by Go's father and brother worth at least 6.6 billion pesos. Tignan nyo to mga kabopols, tignan nyo kung gaano karami, kung gaano kakapal yung mga evidence na binigay ni Trillanes. Talagang pinaghandaan kasi simula nung gustong alisin yung amnesty sa kanya, pinag-aralan na rin niya yan at pinaprepare niya simula nung nanahimik siya. Nag-iipon pala siya ng mga ebidensya. At hinintay niya na matapos ang term ni Duterte. Kaya niya naipon yung ganyang karami. Matinik din talaga tong si Trillanes na to. Utak at pusong militar. Huwag niyong gaganyanin tong si Trillanes, mga kabopols. Hindi rin basta-basta yan. Hindi niyo ba alam na itong si Trillanes former Navy yan? Diba? May nalangan naman kayo sa akin. At, wag kayo. Alam niyo ba na si Trillanes ay isang Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering? Hindi niyo alam yan. Graduate yan ng BSECE. Natapos niya. At isa pa, alam niyo ba na gumraduate si Antonio Trillanes sa PMA as cum laude? Hindi nyo alam yun. Kaya hindi basta-basta yan. Kala nyo. Ngayon, dahil may
may utak siya militar, hinintay niya yung pagkakataon. Ayaw niyang umatak na malakas ang kalaban. Umatak siya. Ngayon siya umaatak nung humina na yung kalaban. Ganyan ang mga militar. tignan niyo kung gaano kakapal yung mga ebidensya na pinresent niya. Ilang bundle, ilang kilo kaya yan? Ilang bundle ng paper yan? Mga siguro 10 bundle ng coupon. May hindi makakatulog dito. Sige, tuloy tayo mga kabupols. Ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at ma-corner yung mga proyekto. 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo ng total nga ay 6.6 billion pesos. Aside from plunder, both Duterte and Go were also Kasi mga kabupols, once na employed ka sa government, bawal ka na tumanggap ng mga projects kasi conflict of interest yan. Kahit na kapatid mo o tatay mo, hindi pwedeng tumanggap ng mga projects yan sa gobyerno pag nandyan ka. Kasi may conflict of interest yan. Kahit sa mga company, private company, merong code of ethics ang mga yan. Na pag empleyado ka, hindi ka pwedeng tumanggap ng mga projects, yung mga cousin mo, first cousin mo, ganon, yung immediate family mo, hindi pwede. Ganyan din sa government. Kaya malakas ang kaso ni Trillanes sa kanila. At alam niyo ba kung bakit umabot sa plunder? Ito. Kasi ang plunder, mako-considered na plunder ang case mo pag ang pinag-uusapan is around minimum of 50 million pesos. Kaya pwedeng maging plunder yan. Pag hindi umabot ng 50 million pesos, hindi pa pwedeng magiging plunder yan. Ang magiging kaso lang niyang graft and corruption pa lang. Mas mabigat ang plunder kaysa sa graft and corruption. Yan. Kasi ang graft and corruption ay ang plunder, non-bailable yan. Diba? Non-bailable yan, mga kabupols. Hindi ka pwedeng magpiyansa. Kung sasabihin sa'yo, hindi ka pwedeng magpiyansa. Yan, mga kabupols. Ito yung pag na-convict ka as a plunder, no? Pag na-convict ka as a plunder, you shall be punished by imprisonment with a perpetual absolute disqualification from holding any public office. Hindi ka na makakatakbo kahit anong posisyon. Di ba? Mabigat yan. At walang hindi ka pwedeng makapagpiyansa. Nasa kulungan ka lang. Okay, tuloy. to accuse of violating Republic Act No. 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and Republic Act No. 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Based on the complaint from 2007 to 2018, the companies of Go's father and brother allegedly received a total of 6.6 billion worth of contracts, despite lacking the required contractor's license to undertake large-scale projects. Inquirer.net has reached out to the camp of ex-President Duterte and Senator Go, but has yet to receive a response. O, diba? 6.6 billion pesos. Pasok na pasok yung 50 million pesos. Diba, mga kabupols? Kaya may point si ex-Senator Antonio Trillanes. Magaling. Inipon niya lahat ng ebidensya habang sila ay malakas pa. Naging keep quiet pa lang siya. Ang akala nila, nag-surrender na sa yun pala, nag-iipon siya ng mga ebidensya. Ayun, ito yung sinasabi ko sa inyo na samot-saring kaso ang kakarapin ng previous administration dahil sa connivance na yan. Kasi sila,
no? Parang yung mga traditional na politician, pag mga kakampi nila, pwede lahat yan. Sige, gawin nyo yan. Akong bahala. Yan. Hindi nila alam, itong si Trillanes matinik din. Sige, kasuhan niyo ako. Babalikan ko kayo. Pag mahina na kayo. Di ba? Ngayon, meron nang hindi mga katulog niyan. Meron nang mga ngatog ang tuhod. Meron nang baka magiging Gloria Macapagal-Arroyo na rin yan. Magkakaroon ng weightless. Kung hindi magiging Gloria yan, magiging Kibulo yan. Magtatago. Okay. Hanggang dito na lang po tayo mga kabupols, sa ating reaction. Huwag na natin patagalin. So, always keep safe mga kabupols, mga kababayan, and God bless always. Bye-bye.